Ayan guys, mga super mom. Ito ang mga senior o pa-senior pa lang. Ayan. Ah, di ba? Nakaupo kami. Napagod kami kasi ang haba ng pila. Ayan. Ayan. Kasi unti lang ang cashier. Ano lang. Ito, 1, 2, 3. Tatlong lane lang ang may cashier. Kaya kahit hindi naman ganun kadami ang grocery. Mahaba ang pila kasi tatlong lane lang yung cashier. So guys, medyo hindi na ako kinakabahan kasi meron na tayong stock na pagkain hanggang Sunday. May pagkain na kami. Ayan, nag-share kami ng ate ko. Naningil siya doon sa may utang. Ayaw niya i-vlog. Bakit? Dapat proud ka pa nga dahil mabait yung kaibigan mo eh. Isang tawag lang niya. Sabi, Mars, baka pwede mo naman ako i-Gcash dun sa sa kulang mo kasi nandito kami. Eh kasi hindi naman kasi namin naklain na makakalabas kami kasi natsempuhan nung naglalakad kami nandun yung dump truck. Kaya sabi ko, hala, tara na. Kasi yung plano ko sana kanina, mag-iikot-ikot lang kami sa village. Titingnan ko kung meron doon. Kasi may tindahan kasi dyan sa village na may sari-sari store. Tapos medyo may talipapa na konti. Nagtitinda ng mga gulay-gulay. So, yun ang sana plano ko. So, sa 1K na dala ko, nabawasan na kasi ng tinapay at saka inipin ko. Tinapay at saka tawag ito. Tubig. Bumili kasi ako ng 5 galong tubig. Kaya sabi ko sa ate ko, naku, paano kakasya 1,000 na to? Kaya yun, naisipan niya, sandali lang, didiskarte ako. Ayan. Una yung anak niya, ikaso na sa trabaho pa yung anak niya. So, ayun. Nakapamili-mili kami ng medyo marami-rami, ayan. Pero tipid yan guys, yung pinakamura na mga sibuyas, bawang, dahon ng sibuyas, ayan. Tapos yung silibel yata, di na ako kumuha. Carrots, no choice talaga. Sobrang mahal talaga. At saka syempre, priority ko yung mantika at saka itlog. Kasi wala na kami mantika. So, ayan. Eh sabi nga nung mga nag-facilitate doon sa clubhouse namin. O ayan, mamili na kayo ng medyo marami-rami pagkain kasi hanggang Sabado pa tong ulan na to. Pero sana humupa na yung tubig para makauwi na kami. Kasi pag pasabol na yan sa may simbahan, mas pasabol na dito sa may gate. Kasi dito sa may gate medyo mataas naman. Kasi hindi pwede yung Honda na mabasa pa uli ang ilalim kasi nababad na nga siya kahapon. Ay nung isang araw ng mga 3 hours, 4 hours yata siya nababad bago namin siya nailipat. Buti na lang, inabot lang hanggang gulong lang na tubig. Ay, Diyos ko kung paano na lang kung hanggang yung knob ng pintuan. Wala. Sira ang dashboard at saka mga mechanism niya, mga mechanical niya, power niya. Diyos ko. Buti na lang ngayon, medyo nangamoy lang yung clutch kasi syempre nabasa yung clutch. Sabi ko sa asawa ko, kailangan ba natin palitan? Sabi niya, tignan na daw muna pero sa tingin niya parang hindi naman daw muna daw palitan. So, tignan namin pagdating sa Cubao kung maraming kaming marinig ng mga katok-katok. Ayun. Pero number 1, sinabi niya baka magpalit kami ng bearing. So, ayan guys. Medyo matagal-tagal na rin kami nakaupo dito. Ito pa kami. Pero sa bagay, pangalawa na kami. Kasi itong nasundan namin siya na. Urong mo ate. Yan. Okay. Tapos, pagkatapos naman ito, ipapakarton ko to para di kami mahirapan. Kasi sa dump truck na kami sasakay uli. Dahil walang ibang wala pang ibang makakapasok doon sa gate hanggang sa simbahan kundi truck or kung ang sasakyan mo ay pick up. Halimbawa yung Ford or Toyota pick up, yan pwede kasi mataas. Pero kung kotse-kotse lang, hindi pa talaga pwede. Tricycle nga, di pa dumadaan eh. Hindi pa kaya. So, yun lang guys, ang update natin. Pagka uwi namin mamaya, pagsakay namin uli sa truck, mag-iba vlog ko uli. Kasi nag-i-enjoy din ako sumakay sa truck. Bye!